Emil? Elsa, Saan galing ang pantalon na ito? Suot po ng bangkay. Hindi ito kay Rosa Camila. pero inasal niya nang makita siya eh. Alam ko lahat ng damit ni Rosa Camila dahil ako ang kasama niyang bumibili. At wala siyang ganitong brand. Hindi ito si Rosa Camila. Hindi ko to anak! Eh, sino ba yan? Hindi ito si Rosa Camila, Leandro. Walang nunal dito sa balikat. Hindi ito ang anak mo. Hindi ito si Rosa Camila. Pero parang siya eh, pati nga si Carlito eh. Oo nga, humabot siya ng high pressure, bro. Asturias, Sir. tawagin si Yabes. Kunan ng fingerprint ang bangkay at ikumpara sa fingerprint file ni Rosa Camila Yes. para makasiguro tayo. Let's go. Meron ba tayong media rito? Wala na. Isarap ito. Kada yung ito, wala media. Walang taga-media papasukin. Baka may naligaw na taga-press dito. Wala na. Siguruhin lang. Makinig kayong lahat. Patay na si Rosa Camila. Pinag-aawayan nila kung magkano yung pantutubo sa akin. Di ba sabi 100 milyon? Yun ang sinabi nila kay Mami. Eh, sigurado naman tutubusin ka ng mami mo eh. Ate, wala kami ganun kalaking pera. Eh, yun siguro ang akala mo, pero malaking pera nila ni Daddy para sa kanya. Sigurado ikaw tutubusin ka, pero ako, ewan ko. Hindi naman tayo papabayaan ni Daddy eh. Ikaw siguro dahil ikaw ang paborito. Ate, hindi totoo yan. Mahal naman tayong lahat ng Daddy eh. Dito natin masusubukan yan. Bakit mo sasabihin yan? Hindi totoo yan. Sana nga hindi totoo. Sana nga hindi totoo na si Rosa Camila ang bangkay na ito. Pero pagharap natin sa press, patay na si Rosa Camila. Bakit mo sasabihin yan? Gusto kong makarating sa mga kidnapper na patay na si Rosa Camila. Para hindi na gamitin ang bata sa kanilang ransom demand. Paano ito? Itong biktima to, kamukha ito. Hindi mo napapansin? Kamukha ang buhok. Kamukha ang lahat, ang damit. Paano ngayon ang gagawin dyan? Anong gagawin? Paano si Ernestina? Poproblemahin ko na yan. Leandro, sigurado mo may akin ang bangkay. E di ang kining. Total, selyado ang kabaong. Walang laman. Palalabasin natin na may laman. Magkakaroon tayo ng lamay. Sa lahat na narito, nakikiusap ako. Tulungan ninyo ako para hindi malagay sa panganib ang dalawang anak ko. Oh, nakita mo yung bangkay? Hindi, tara na. Alis na tayo. Sandali, magpapakita muna ako sa kanila. Baka kung ano pa masabi. Huwag na. Umalis na tayo. Hindi ka ba makikilamay? Hindi ko alam. Tara, umalis Ma'am. tayo. Papalabas na si Gob. Baka magkita po kayo. Huwag mo akong sasabihan ha. Diyan ka lang. So, Tara na. Leandro, hindi ko makita kung paano makakabuti kay Rosa Camila. Ang pagpapanggap natin na patay na siya. Carlos, paraan ko yun para lalong makipag-ugnaya sa amin ng mga kidnapper. Ilang araw na lumipas, 2 beses lang silang tumawag. Kaya walang ganong lead. Pero kung
Kung walang kwenta na sa kanila si Rosa Camila, hindi kaya lalong mapahamak yung bata? May halaga sa kanila si Rosa Camila. Pustahan tayo. Igigiit nila na buhay si Rosa Camila. Magpapadala sila ng katibayan. Tatawag sila. Pag dumalas ang pagtawag nila, madali natin mapag-aaralan. Pero hindi natin ito maililim ng gusto sa media, sa press. Mga ilang araw lang ang iniling kong pagpapanggap. Hayaan natin madiskubre ng press. Pero sa ngayon, yun ang posisyon ko. Lilinangin natin ang buong bayan, Leandro. Sinasabi lang natin na naniwala tayong patay na si Rosa Camila. Pero hindi talaga natin sinasabing patay na siya. Ngunit, hindi naman talaga tayo naniniwalang patay siya. Kalalabas lamang ang fingerprint report ng NBI na hindi nga si Rosa Camila ang bangkay. Walang kwenta sa akin kung malinlang ang buong bayan. Buhay ng dalawang anak ko ang nakataya dito. Magpapanggap. Hindi yata tama yun. Alicia, sandali lang ito. Eh, buhay naman ng magkapatid ang niligtas mo sa gagawin mo ni Alicia. Pupunta ako dun. Aarte ako na para akong namatayan. Nakakailang yun ah. Baka lalong matuluyan si Rosa Camila. Eh, nakaplano na kasi ang lahat. Mahirap naman kung tayo makakasira sa plano ni Go. Tumawag ng punerarya, kumpleto na, nandun na ang kabaong, selyado, nagdadatingan rin ng mga korona at bulaklak. Kilala niyo ako. Hindi ako artista katulad ni Iluminada. Anong gagawin ko doon sa mga makikiramay? Lolokohin ko? Pwede naman, saka na tayo mag-sorry at sabihin nagkamali tayo. Eh, totoo naman nagkamali tayo. Na-discover lang nga kagad natin. Emil, kilala mo ako. Hindi ako marunong manloko. Magbibigay ng mga abuloy doon. Ano yung tatanggapin ko para lang maniwala sila? Alicia, pabayaan mo na lang na kami ang problema nun, okay? Ang importante, ituro mo sa amin at saka nandun ka. Para wag isipin ng mga kidnappers na natatakot ang buong Mintimayor. Yan na nga gusto kong i-point out noon pa eh. Pero kailangan nyo pa rin ng backup vehicle, ha? At keep in touch with Elaine para alam naman namin kung nasaan kayo. Kailangan naman naming pumunta sa punerarya para to pretend na nakikiramay kami, ha? Ganun ba? Attorney, bakit ba kailangan maging bahagi kami ng moro-morong yan? Eh kung kayo naman ang nakidnap, hindi naman ang hihilingin ni Gov sa iba niyang pamilya. Kung kami ni Lucinda ang nakidnap, siguradong hindi kami tutulungan ni Daddy. Dali, higaya si Luis, higaya! Ang laki ng tama niya! Grabe! Hindi pa natin dadalhin to sa ospital! Wala pa yung si Boss. Baka matuluyan na to! Ano gagawin natin? Mabuti nga. Kasi umalit ka tayo para rin sa hospital. Ganun na natin. Karga mo! O, ba't nagdala ka pa niyan? Di ba binili ni boss? Para malaman natin kung ano na nangyayari sa labas. Kalat na raw ang balita na pinatay na natin si Rosa Camila. Sige na, saksak mo na, dali. Napagpasyahan ng pamilya ng namatay na panatilihing nakasara ang kabaong. Yan. Sige. Lagsan mo mabuti. Para marinig talong sa loob. Matatandaan na ang bangkay ni Rosa Camila Montemayor ay natagpuan sa Coastal Road kung saan siya kinilala ng kanyang tiyo at mga kaibigan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tatagpuan si Ernestina Montemayor, panganay na anak ni Gobernador. Hindi pa rin nakikipag-ugnayan ng mga dumukot. Puspusan ang ginawa ng mga otoridad para iligtas si Ernestina Montemayor. Alika na, baba na, Alicia. Anong sasabihin ko sa kanila? Hindi ka obligado magsalita. Emil, ayoko nito. O, di hindi natin sila papalapitin sa'yo. Emil, sabihin mo sa kanila na kakausapin ko silang lahat sa punerarya. Hindi mo obligasyong kausapin sila. Emil, please. Sige na. Hello, Governor's Mansion. Sir, phone call from Malacanang. The President wants to talk to you.
Hello. Good afternoon, Madam President. Yes, ma'am. Well, it was a false alarm, but the PNP and the NBI have agreed not to let the media know about it. Yes, ma'am. Hello. Oh. Well, I hope so too, ma'am. Thank you very much, Madam President, and please have a pleasant afternoon. Sir, mga kidnappers gusto kayo makausap. Hindi nila ako pwedeng diktahan. Sabihin mo! Sabihin nyo na ang gusto nyo sabihin. Buhay si Rosa Camilla. Hindi totoong patay. Eto, nandito siya. Daddy, buhay ako. Hindi ako yung sinasabi nila sa TV. Hindi ba kayo sinasaktan dyan, anak? $100 para kay Rosa Camilla at Ernestina. Tatawag ako matapos ng 1 oras. Kung wala ka pang desisyon, patayin dalawang to. Magtatapat ako sa inyo. Nagkamali kami sa bangkay na natagpuan namin sa highway. Kailan lang namin nakumpirma at na-verify na hindi si Rosa Camilla ang bangkay na yon, bagamat pareho sila ng suot at pangangatawan. Sir, baka interesado ko sa palabas. Nagpapasalamat ako sa mga nakikiramay. Pero isa lang ang ibig sabihin nun, na maaring buhay pa si Rosa Camilla at si Ernestina. At sana'y mailigtas sila sa lalong madaling panahon dahil napakahirap para sa isang magulang ang malagay sa ganitong posisyon. Dahil hindi ito ang babaeng yan. Taas mo! Taas! Para makita natin batsa! Yan! O ngayon, magsalita ka! Magsalita ka! Pakiusap ka sa komendo! Dad! Dad, kasama ko po si Rosa Camilla. Hindi ko po siya hihiwalayan. Malaki po hinihingi nila eh. tig-100,000,000. Dad, please, ipagdasal mo kami. Sir, kay dad ng oposisyon, kinukundi na yung kidnapping. Dumidistansya. Takot na mapaghinalaan. Malakas ang indikasyon na walang kaugnayan yung attempted assassination dito sa kidnapping. Na-background check na ba yung mga kaibigan at suitors ng dalawang babae? Nagawa na namin, sir, pero walang kahinanala. Good. Wala kang balita kay Rosa Camilla? Hanggat nandito pa yung mga taong yan, ibig sabihin wala pa talaga nangyayari. Habang tumatagal, lalong malabo eh. Alis muna lahat! Sinuway mo ang utos ko. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang nararapat ay masagip sina Ernestina at Rosa Camilla. Bakit kailangan magsinungaling ko sa mga tao? At kailangan gamitin ko pa si Rosa Camilla? Gagawin ko ang lahat. At gagamitin ko anumang bagay. Maligtas lang ang bata. Sasabihin kong patay si Rosa Camilla. Baka tuluyang patayin na siya ng mga kidnappers. Ano akala mo sa akin? Alicia, tumawag na ang mga kidnapper. Iginigiit na buhay si Rosa Camilla. Ibig sabihin, epektibo ang naisip ko. Kung hindi natin ginawa yun, hindi tatawag ang mga kidnapper. Hindi natin malalaman kung buhay pa nga o patay na si Rosa Camilla. Mami! Mami! Ano daw si ate?
ko ng ulo ko, ako ilalabas niya. Pero pagkanan, siya! Eh kasi ma'am, si Luis ho ang problema natin. Tumataas ang hulag natin. Baka mamaya, kumakalat na yung impeksyon. Hindi natin madadala sa ospital yan. Kan tayong lahat. Nasa speakerphone sila. Pwede na ba ako umalis, Leandro? Hindi. Dito ka lang hanggat hindi bumabalik si Rosa Camila. Buhatin ako! Sige, nakikinig kami. Lagpas na ang isang oras. Gusto ba ninyong makita ulit ang dalawang to? Babayad ba kayo o hindi? Tig-100 milyon piso para sa kalayaan ng dalawang babaeng ito! Pwede ba, bigyan mo pa kami ng mga 2 oras para... Hello? Hoy! Makinig ka, unggoy! Hindi ako magbibigay kahit 1 sentimo. Kung mawala